We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga puso, good morning! May nga gabugtaw na! You're watching GMA Regional TV Early Edition. Adlaw kita sa Biyernes, August 18, 2023. Ibalunta na ang mga nagapanguna nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Thank God it's Friday, TGIF. Ako naman si Eden Priatos, live na live. Gigan diri sa Bacolod Station. Dala sa gihapon namon ng mga dalag ko ang mga balita at impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matter. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Mga puso, pila naman ka mga balaklon nagsaka man ang presyo bangod sa epekto sang pagmahal sang gatong. Pila ka transports group sa rehiyon, nagpahayag nga hindi magpataas ang plete kung magtupa ang fuel subsidy. Ining tutukan ni Zen Kilantang. Magluwas sa bugas, nagsaka man ang presyo sang pila ka mga balaklon sa merkado kaangay sang mantika, itlog kag mga ulutanon. Talalupang doon ang pagtaas sa presyo sang carrots, patatas kag iban pa nga kararoton nga nagabili na sa 100 to 180 pesos ang kilo. Suno sa mga manugbaligya kung magpadayon ang pagsaka sang produktong petrolyo, dako ang posibilidad nga magsaka pa ang ila ginabaligya bangod man sa pagmahal sang transportation cost. Sa sunod ng semana, siguro kung magtaas na, sigurado kinayang pataas kami. Siyempre per day kami. For example, ang bagyo naman, tag-city ang kilo. Kung makarga kami 20 tons, 140 ang koleksyon. Magasto kami mga 100 plus. Why kami nabilin ka naman ng truck. Nagsaka man sa napulo ka pesos ang presyo sang mantika nga nagabili na sa 80 to 85 pesos ang kilo. Epekto kami pigado kami bala yawan kami patakas sa among kapital. Di ko sa mahal man di amon ko, mahal man bigat yang bakal na mahalan man. Agud makapian-pian kuntani sa galastuhon sa suludanon, itlog ang solusyon. Apang bisan itlog, nagsaka man ang presyo. 3 pesos ang ginsaka sa tag sa katray o kung 10 centimos kada isa, halin sa small, medium kag large eggs. Saka gatong, takalingit tanan nga mga balaklon eh. Oo may gabi. Bugas ganit mo gabi. Itlog pa. Una na naging pahayag sang Oil Management Bureau sang Department of Energy nga posible pa nga magtaas ang presyo sang gatong sa sulod sang duha ka bulan. Nakigsapol na si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa Provincial Price Coordinating Council kag Provincial Economic Cluster agud talakayo ng padayon nga pagsaka sang presyo sang bugas kag basic commodities. Ang Western Visayas Transport Cooperative nagpahayag naman nga maga-file sang petisyon sa Department of Transportation sang 2 pesos tubtub 2 pesos kag 50 centimos kung magdangat sa 75 pesos tubtub 80 pesos ang presyo sang krudo. Sa karon yara sa 65 to 67 pesos ang litro. Apang kung magtupa ang ayuda sang gobyerno sa mga driver, posible nga hindi na kuno sila mag-file sang petisyon sa fare hike. Katulad na ito ng subsidy sa gobyerno nga tagsado sa kada traditional operator tagsado nga transport cooperative. Una na naging pahayag sang LTFRB6 nga ginahulat pa nila ang guidelines sa paghatag sang fuel subsidy sa mga driver. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition. Wala na ganubo sa 200 pesos kada kilo ang presyo sang isda sa Haro Big Market. Ang pinakamahal ang nagabili sang 360 pesos per kilo. Ang 200 pesos ang kilo sang tilapia, salmonite kag bulaw. 220 tubtub 240 pesos naman ang kilo sang bangros. 240 pesos ang aloy, 280 pesos ang bilong-bilong, 300 pesos ang pisugo kag 360 pesos ang bansa. Samtang nagpagwa sang memorandum circular ang Department of Agriculture nga nagapahanugot sang importation sang frozen fish sa mga wet market humalin Oktubre tubtob Disyembre sini nga tuig agud nga mag-augment sang supply sa closed fishing season. Nobyembre tubtob Pebrero ang closed fishing season sa Visayan Sea agud makamuad ang mga isda kapareho sang tuloy, bulaw kag gumaa. Lakip sa 35,000 metric tons ang isda nga import ang mackerel, bonito kag boonfish. Suno sa mga naganegosyo sang isda makabulig ini sa supply, apang lain gid kun lokal kag preska ang isda.
Mas mayo ang iya sang Philippines na produkto ya eh. Yung lokal mo yung mga preska kontra sa frozen. Hindi mo na yung masigurado ya kung base may mga bulong-bulong. Ngayon, tatsaka, no? Samtang mga puso masobra isa kagatos, kapunos ang lubi sa Negros Occidental, ginbutangan sa mga insekto, pangontra sa peste nga kokulisa. Presyo sa mga produkto halin sa lubi o posible magsakaman. Nakatutok, Irene Pedreso. Masobra isa kagatos na kapuno sang lubi sa Negros Occidental ang ginbutangan sang predators o kon friendly insects nga amuang magatap na sa pag-atake sa mga peste sunod sa Office of the Provincial Agriculturist o kon OPA. Pinaagi sa bio-rearing lab na nahamtang sa Barangay Mailum sa Bagos City. Gina-culture o kon ginapadamo ang mga insekto pangkontra sa kukulisa. Magalawig tubtub sa duha ka bulan ang ini nga biocontrol measure kag ginalauman makaapekto sa palangabuyan sa mga coconut farmers sa probinsya. For those yang affected na area, ang likelihood nila affected like for example ang pagbaligyan nila sa mga coconut, ang fruits ng coconut at the same time ang mga langgaw. Bangod apat ka mga LGU sa probinsya ang apektado sang kukulisa. Lauman sunod sa OPA ang pagsaka sa presyo sa mga produkto sang lubi. Ilabi na subong nga ginrekomenda ang pag-untat sang pagtransport sa mga lubi halin sa ini nga mga lugar. Gina-coordinate na po ang tanan nga LGU, hindi na pwede ka transport sa mga leaves or any part of coconut na hindi to siya maglabot sa mga hindi affected ka mga areas. Sa tiu naman nga na-infect o kung natapikan sang kukulisap ang mga tanong nga lubi, nagapanawagan ang PCA nga gilayon nga mag-report. Na meron na doon sa area nila, i-report nila kagad sa Provincial Agricultural Office, Agriculturist Office or sa PCA para mapapuntahan doon at mabigyan na mapagpalagyan ng biocontrol agents. Wala naman ginarekomenda sa PCA ang paggamit sa chemical-based nga mga insect spray agud ibulong sa mga apektado nga puno sang lubi. Ginabisuhan man ng publiko nga maglikaw anay sa pagkaon sa mga bunga sang lubi nga natapikan sang kukulisa. Irene Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition. Ginumpisa na kahapon ang pagpatuman sang traffic experimentation sa Ungka Flyover agod nga mapahagan-hagan ang trapiko. Umpisa 6:30 sang aga ang light vehicles nga halin sa isa ka subdivision sa Pavia ang nagaagi sa Railway Road padulong sa Circumferential Railway Road lapo sa isa ka warehouse sa Ninoy Aquino Avenue. Iniagod nga mabuhinan ang mga salakyan nga nagalabay sa kilid sang Ungka Flyover kag malikawan ang pagpugok sang trapiko sa intersection. Apang 7:30 sang aga liwat nga nagbalik sa daan nga ruta ang mga salakyan halin sa Central Towns bangod nagagutok liwat ang ginhimo nga experimental road. Sa piyak sini ginalauman nga mangin matalunsay na ang sitwasyon sa sige-sige nga pagpatuman sang pagsulundan. Okay, ang sa dito nga porsyon pero ang sa dire naman ang nagagutok kay gasambot kami sa U-turn slot daw. Dito na binbinan gamay ang problema to, po dire naman nagsaylo ang problema dire kay dire naman nagbulyom ang mga salakyan mo. So by the way, first day pa man lang mo ko basikon magsige-sige maka-adjust naman mga motorist. Yes ka or no mga kapuso, isa kadlaw antes sa liwat nga pagbukas ng vote centers para sa plebisito sa ginaduso nga JVA o joint venture agreement sa tungas ng Seneco kag Prime Electric Holdings Incorporated o PHI ginaprubahan sang Board of Directors ang Resolution number 13775 Series of 2023 kung sa diin nakasaad nga sa protesta nga ikasa o kung sa kada protesta nga ikasa in kaso may kapaltahan nga makita sa pagpatigayon sa eleksyon kag luyag magpasakas ang formal nga reklamo. Lukdohon sa manog protesta ang fee nga 1,500,000 pesos. Tubtob, 5 million pesos. Cash ining ay bayad sa Seneco itugyan diretso sa NEA. Ang protest fee ang kakaladlawan kuno sunod sa isa sa mga leader sang anti-JVA coalition. Sabat ni Seneco General Manager Attorney Arnel Lapore, hindi na ini makatingala nga milyones ang bayad. Bangod normal lang kuno sa magkaangay nga election protest. Kailangan siya. Kung sa iba ng mga activities, iba ng mga election. Mag-file ka protest, like election protest against a winning candidate, they have some bond for that.
Handang tagdumalahan sang isa ka baligya sang cellphone nga maghatag sang 50,000 pesos nga reward sa mga makatudlo sa mga tawo nga nagpangawat sang mga malahalon nga cellphone nga ginabulubanta nagabaloro sang 300,000 pesos sa isa ka baligyaan sa Iloilo City. Ang insidenteng nakuhaan sa CCTV sang establishmento. Suno sa isa sa mga bantay kaangay nga mga expert, ang suspect bangod ang mga nakuha nga cellphone ang nabutang man sa istante nga nakalak. 7 ka mga persona ang ginapatihan nagsalisi sa ila. Ang insidente ang ginreport na sa kapulisan kag padayon nga ginaimbestigaran. Ging pasayloy ako sa dere nga like hindi ko na makita ang stante namon nga dere. So amo to wala na ko kabalo sir nga damo nagali nga gapasulod sa amon nga gina-entertain naman ang amon nga mga upod. Tapos na-notice ko nga sa ko nga wala na ang amon mga iPhone nga naka-display. Mapuso pinagi sa CCTV footage sa lugar na kilala sa kabrisan ng 3 ka mga sospetsado sa pagbatay kay Tony Lazaga sa Barangay San Pedro, Banwa, San Binalbagan, probinsya sa Negros Occidental. Ang isa sa ilang nadakpa na, inigikilala kay John Ray Castino, 19 anyos, kag residente sa Amunga, Banwa. Nagagwas sa investigasyon sa kapulisan niya na tiyempohan gid sa mga sospek ang maestro. Parayon naman ginapangita sa kapulisan ang duha pa ka mga sospek. Kasong robbery with homicide ang igapasaka batok sa 3 ka sospek. Nakainom-inom sila kag gusto sila magkarga tani kay kapangita sila way sila sang kwarta nga inog karga inog load para magasuyop maka-hit sang drugs. So ang ilang plano mag-hold up. Mga kapuso, lauman liwat ang pag-inulan sa pungsod bisan wala sang bagyo. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, lauman ang pag-ulan subong nga aga sa pilakabahin sa Western Visayas. Magapadayon nini kag manginlapnagon karon sa hapon. Posible ang heavy tubtub intense rain sa pila ka lugar nga nagaduag orange kag pula. Mangin alerto naman sa pagbaha o kun landslide. Suno sa pag-asa padayon nga nagaepekto ang habagat sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Apektado naman sang trough sang isa ka low pressure area ang Batanes subong adlaw. Samtang local thunderstorms ang lauman sa iban pagid nga mga bahin sang pungsod. Mga kapuso, ang GMA Network ang nagapangita sa mga aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede ka mo magpadala sa application letter kag resume sa regionaltv@gmanetwork.com. Mga puso, para sa aton ni Globalita, patay bangod sa lapnagon ni wildfire sa Maui, Hawaii, nagdangat na sa 106. Sa Germany naman, malapit na madula nga rasa sang Sumatran tiger nagbunag sang duha ka mga cubs. Nakatutok Julius Bilacaon. Nagdangat na sa 106 katawo ang kumpirmado nga nagkalamatay sa lapnagon nga wildfire sa Maui Island sa Hawaii. Padayon naman ang search and rescue operations ng Hawaii First Responders sa bulig sang US Army kag National Guard. Ilabi na sa Banwa sang Lahaina nga mo gid natamaan sang kalamidad. Ang sunog nga nagsorpresa sa madamo nga pumuluyo ang nagresulta sa pagkaguba sang 2,200 ka mga building kag ginabulubanta nga nagtuga sang kahalitan nga naglabot sa $5.5 billion. Isang Sumatran tiger sa sahay sang kasapatan nga ginakahangawaan nga madula na sa kalibutan sa palabuton. Apang sa isa kaso sa Frankfurt, Germany, nabunag ang rason para ini nga kahangawa ang magaganhagan. Inibangod sa pagkabunag sang duha ka mga lalaki nga tiger cubs sa Frankfurt Zoo nga giningadlan kanday Raja kag Jimbo sang Hunyo 20 subong nga tuig. Ang duha ang ginpresentar sa mga bisita sang zoo sang Damlaglang. Ang Sumatran tiger ang nagikan sa Sumatra nga isa ka isla sa Indonesia. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition.
Exciting ang pagbalik ni Yasi Pressman sa GMA7 bago makaupod niya si Ruru Madrid sa Black Rider, ang upcoming action drama series ng GMA Public Affairs. Mag-aumpisa na ang taping ni Yasi para sa Black Rider bilang Vanessa nga halin sa direksyon ni Romel Pinesa kag Richard Arellano sa Madason nga semana. Sila sa mga direktor, perfect for the role si Yasi kag sa look test pa lang, hashtag to the highest level na ang chemistry nila ni Ruru. Hashtag kilig ang nabatigan sang fans sa latest photos ni Julian San Jose kag Graver Cruz sa Niagara Falls sa Canada. Sweet snaps in full smiles ang duha samtang nag-enjoy sa ila tour sa matahom nga mga lugar. Sa August 19, makaupod sila sa Race of Manila samtang sa August 26 naman para sa Pista ng Bayan. May dala na namang inspirasyon ang hashtag magpakailanman buwas ko sa rin panibagong role nga ipakita ni Alden Richards sa episode nga The Lost Boy. Si Ala ng karakter ni Alden nga pagod sa kapigaduhon napilitan nga maghimo sa illegal nga mga bagay para sa pamilya. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Isa ka GMA artist, singer ang kaupod sa bunga sa Biztalk, ang iya latest single aton tutukan. Mga kapuso, gwapa and talented kapuso artist ang magaharana sa aton ng mga tagipusoon this morning. Ari na si Jel Aquino. Mayong aga, Jel, welcome back sa GMA Regional TV Early Edition. Batiin mo naman muna ang mga kapuso natin sa buong Region 6. Hello po mga kapuso! Kumusta po kayo? Salamat po. Jel, we're glad to see you grow talaga dito sa music industry. The last time we had you here, you sang Hanap Ka. And this time, you have another good news for us. You have a new single, Ang Nais Ko. What is this song all about ba, Jel? So yung unang kanta ko po is Hanap Ka, pang in love po talaga siya. Very sensual, very in love talaga po. Namimiss mo yung minamahal mo. Ito naman po, opposite naman po siya. Pang-bigo naman po ito sa pag-ibig, mga nasaktan. Nasaktan ka ngayon sa pagmamahal, sa relasyon mo. So, paano ka nasaktan at niloko ka na paulit-ulit? Ayan. Ikaw rin ang nag-compose ng song na to. How's the process ba, Jel? And sino ang inspirasyon ng isang Jel Aquino? Habang ginagawa ko po yung kantang ito, ang inspirasyon ko po yung mga tao po na nakaka-relate po, nakakaranas ng mga ganitong pagkabigo sa pag-iibig. So, sila po ang naging inspirasyon. Jel, syempre hindi natin papalampasin to. Kantahan mo naman kami ng Nais Ko. Kasi ko po yung chorus part po. Para po sa mga bigo sa pag-iibig, para po sa inyong lahat to. Ang nais ko, tunay na pag-ibig mo. Ang nais ko, ako lang ibigin mo. Tapat at hindi magbabago. Ang nais ko, di ako iiwan. Tulad ng sinabi mo noon, iingatan ako at hindi maglalako. Salamat, Jel. At ngayon naman nag-imbitahan mo sila na patuloy kang tangkilikin at pakinggan ang Nais Ko. Yes po mga kapuso, ang Nais Ko is available for download and streaming sa iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital stores worldwide. And pwede rin pong i-request sa ating mga kapuso sa Barangay FM station in your area. So, download nyo na po ang kantang Ang Nais Ko. Thank you, Jel Aquino. Maraming salamat po mga kapuso. Thank you.
Sa dugang nga balita, ginkumpirmar ni Iloilo City Councilor Plaridel Nava nga mag-resign ini sa pagkakonsihal sa syudad sang Iloilo kag magapasa ini sang iya resignation letter sa opisina mismo sang presidente kag DILG. Pila sa mga rason ni Nava sa pagbiya sini sa pwesto among kabudlay nga ginaagyan sini bilang oposisyon kag ang luyag sini nga matagan sang atensyon ang iya pamilya. Isa man kuno sa ginakonsiderar sini ang pag-migrate sa iban nga pungsod. Ginpayag sini nga magabulo sa iya ang iautod nga si Sumakwel Nava Jr. Everyday tao kadto sa aton mantay duhol gid mantay buday so I feel useless bala akong desire na makabulis tao nagpag-alyansya kita kay Mayor Treñas pledge kita that we will support his administration. So, nadula na nga pag-identity na isa ka fiscalizer pag makatindog ra. So, wala na. I am not the same Plaridel Nava anymore. Mga puso kong ginalauman sa kadamaan nga ang duga nga water distribution utility ang sabat sa ila problema sa Basiwa. Lig naman sa kanay presidente sa Basiwa Employees Union nga si Lenny Rojo Espina nga sukton anay ang Basiwa Prime Water sa mga ginpromisa sini sa pagpirma sadto sa JVA ko joint venture agreement. Madumduman nga nagpamalabag ang unyon sa JVA tubtob nga kapinsistenta sa ila ang nakakasobra sa pagsulod sa pribado nga grupo sa Water District. Sabat naman ni General Manager Mona Dia Hardin, hindi lahog-lahog ang proseso nga agyan antes matigayon ang mga nakasaad sa JVA kag sa 2026 pa mabatyagan ang barato kag tayuyon ni supply sang tubig. Madasig nga reconnection kag flushing kag pagpangita sang duga nga water sources. Ang sesyon naman ni Espina sa baylo nga public-private partnership. Mas maayong public-to-public partnership o kung PPP ang himuo na lang. Patigid kami nga ang ginahambal namon ang JVA hindi niya solusyon para mapabag-o naton ang serbisyo. So wala gitiyan sala. We're just doing our best nga matapanan or matagaan sa solusyon ang nakita na namon nga problema. We need time to solve the problem. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Lima ka mga graduate nagikan sa Western Visayas ang nakasulod sa top 10 sa ang August 2023 Medical Technologist Licensure Examination. Ang mga top-notcher ang lunsay nagikan sa University of San Agustin sa Iloilo City. Ini ginalakipan sa rank number 2 nga si Gabriel Martin Canillas nga nakatigayon sa 92.7% nga board rating. Rank number 4 si Frances Therese Carbon nga may ara sang 92.3%. Rank 7 si Mary Joy Dean Solocasa nga may 92%. Rank number 9 si Mary O'Neill Garachico nga may 91.8% kag rank number 10 si Brian Addison Pe nga may 91.7% nga board rating. Nagpanguna sa pasinawan si Sam Jeffrey Chongco sang St. Louis University nga may 93.3% nga board rating. Ang University of San Agustin ang nagpangatluman sa top performing schools nga nagasunod sa St. Louis University kag sa Cagayan State University Andrews Campus. Congratulations! Samtang award-winning GMA Masterclass The Icon Series, madinalagon nga ginpatigayon sa Cagayan de Oro City. Senior Vice President ng GMA Entertainment Group, Lilibeth Razonable, kag GMA Drama Content Creator, Developer, kag Writer nga si Josette Doctolero. Ginpakigbahin ng ilay hibalo sa mga estudyante. Nakatutok Thez Ordale. Madinalagon nga ginpatigayon ang ika-4 nga GMA Masterclass The Icon Series subong nga tuig nga ginhiwat sa University of Science and Technology of Southern Philippines sa Cagayan de Oro City. Ginpasakupan nini sa mga estudyante halin sila kalain-lain nga kurso sang bulutuan. Kabahin sa Masterclass sa mga dekalibre nga icon sa entertainment industry si Lilibeth Razonable, ang Senior Vice President ng GMA Entertainment Group kag GMA Drama Content Creator, Developer kag Writer nga si Josette Doctolero.
Sino kay Oliver Victor Amoroso, ang Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, ginpatigayo ng GMA Masterclass The Icon Series bilang inspirasyon sa kabataan nga pwede malabot ang kadalagan bisan sa ano pa ang estado mo sa kabuhi. So kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Kailangan kung nag-nursing ka, gusto mo siya. O magdudoktor ka or whatever, di ba? Importante yan eh. Gusto mo at mahal mo yung ginagawa mo. Hindi pwedeng hindi kayo manotice kung ginagawa niya yung trabaho. Hindi lang ginagawa yung trabaho. My boss would always say that. If you're just doing your job, then okay, you're meeting my expectation. But if you add to it, then I will notice you. Then I will praise you. I'll pat your back. Ginatagan ba ng mga estudyante sa University of Science and Technology of Southern Philippines ang tion nga magapamangkot kay Dr. Lero kag resonable. I really like it na really tells us na to just really persevere. Naghatag man sang song performance ang GMA OST Princess kag miyembro sang AOS Queendom, Hannah Percilias. Ginpasalamatan ni GMA Regional TV kag de Oro Senior Station Manager Army Sobremesana ang mga partner kasubong sang USTP sa matinulagon nga paghiwat sang GMA Masterclass The Icon Series. Nagserbe nga host sa GMA Regional TV Senior Desk Manager kag One Mindanao Anchor Sara Hilumen Velasco kag GMA Sportscaster Sparkle Artist kag Game Changer segment host sa 24 oras Martin Javier. Ses or Dallas para sa GMA Regional TV Early Edition. Sangguniang kabataan kag barangay officials halin sa nagkalain-laing nga lugar sa pungsod, ginhana sa pagnegosyo. Yaring balita. Kapin 500 ka mga barangay officials ug SK officials gikan sa Luzon, Visayas kag Mindanao ang nagpasakop sa 3 kaadlaw nga training. Naging pangunahan sa Department of Trade and Industry, Department of the Interior and Local Government, kaupod ang Philippine Center for Entrepreneurship Go Negosyo kag Development Center for Future Leaders Incorporated sa siyudad sang Iloilo. Tinutuyo sini nga itibong ang entrepreneurial kag livelihood skills sang kabarangayan paagi mismo sa mga opisyal sang barangay. Sunod sa Executive Director sang Development Center for Future Leaders, importante nga mapasangkad ang ihibalo sang opisyales sang barangay bilang palaagyan sa pagdihon sa mas malapad nga oportunidad sa entrepreneurship development sa komunidad ilabi na sa grassroots level. We need our youth to be conscious that aside from being a college graduate, they can also venture into entrepreneurship. No? And entrepreneurship is a very good option, no? For you to earn money rather than working for someone. Kung mapasangkad ang ihibalo sang pumuluyo ilabi na sa mga kabataan sa pagnegosyo, mangintikang manini agud mapaayo ang estado sa komunidad. Since yan makakatulong sa mga kabataan yung to widen yung kanilang idea, and then kakatapos lang natin sa pandemic to help, di ba, maka-uplift ng business. Lakip sa mga topiko nga gintalakay ang pagsugod sa negosyo, pag-develop sa mga pamaagi agud mas mapasangkad pa ini, pag-venture sa nanarisari nga industriya lakip ng agrikultura. To develop the entrepreneurial skills of the kabataans in the barangay or at the barangay level, because after all, they should be the pilots of tomorrow. No? So that being the case, we are hoping that we start the capacity building for our kabataans. Pag-engage sila sa agriculture, that it's profitable. No, ang problem kasi is nakita nila yung tatay nila, hindi gumanda yung buhay. Bakit sila susunod? They just want to go to Manila, at doon magtrabaho. And hopefully naman we can encourage them to stay sa farm nila. Gani para kay John Mark nga SK chairman sa Barangay Burnay sa Hitago, Misamis Oriental. Nangin palaagyan ang nasambit nga training para mas mapasangkad pang ilaihibalo sa pagpatuman sa mga katungdanan bilang youth leaders. Most of the people know regarding SK is more on sports lang or beauty pageant. However, it's very important to learn in the business sector because sooner or later, the youth will be the next generation of businessmen of which you will be able to help our country. Ginpakigbahin man sa resource persons ang mga proseso sa pag-umpisa sa negosyo, pagbulig sa mga micro and small businesses nga naapektuhan sang pandemya. Sa maabot ng August 28 to 31, hiwatod man sa siyudad sa Iloilo ang 5th negosyo sa Bayan Entrepreneurship Support and Development Training. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition.
Para sa mga turista, isa sa mga must-see places ang Bacuitan Cave sa Higantes Norte sa Carles, Iloilo, bangod sa matahom nga kaundan sini. Apang nabalaan mo na bala kapuso nga para sa mga tumandok sa lugar, ini ang nagaserbi man evacuation area sa Tion, sang kalamidad. Sa pila na kahenerasyon ng kuweba ang nangingin dalangpan sa pumuruyo sa Tion sa mabasyo nga mga bagyo nga nag-igo sa Northern Iloilo. Ginapayag man, Adrian, nga antes ang pag-abot sa mga Espanyol, ini ang nangin panaugan man sa mga pumuluyo, tagsa nga mag-atake ang mga pirata kag batok sa mga Hapon sa World War II. Ara mga kapuso, nabalaan mo na. John, mga kapuso, wala lang na-realisar sa madamo sa aton, pero ang musika ang may kasarang nga magbago sang kalibutan. Inibangod, ang music ang nagatingob sa mga tao. Wala sa payansang rasa sa mainit. Insakto na, Adrian, amumansina ang pagpatis ang Irish singer-songwriter nga si Bono. Sunugan ni sa music can change the world because it can change people. Ang mga linya sa musika ang may ikasarang man nga magkontrol sa emosyon sang tao nga pwede makadala sang pagbago sa iya mga pagpati kag pagginawi. Maraming salamat sa pagtutok diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami halindunas sabto biyerne. May mo ninyong malantaw ang aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kao naman si Eden Prietos, bugo sa puwersa para sa mas dakong misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Long weekend na!